Siya si Georgina, isang international agent na atasan na bantayan ng isang bilyonaryo na si Hansel Stanford. Nasa yate sila kasama ang mga mayaman sa buong Asya. Mag-isa lamang siya sa misyong ito. Kaya niya naman daw ang sarili niya. One dry martini please. Pag-uutos ito sa bartender. Nakatingin siya sa nag-aalong mga tao. May nagsasayawan, may nagkukwentuhan. Hindi pa rin nakita ni Georgina kung saan si Hansel Stanford. Inon niya ang earpiece para tanungin ang boss niya kung ano ang mukha nito. Naka-blue suit siya, may maskarang ginto, at saka nasa kalimang bahagi siya ng paningin mo. Nilibot niya ang tingin at doon nakakita ng babae si Hansel. Hindi maikakaila na pogi at makisig ito kahit nakamaskara. Ilang minuto niya itong pinagmasdan. Lumapit siya doon at hindi nagpapahalata na nakikinig siya sa usapan. The deal is a deal, Mr. Ocampo. Kung ayaw niyo, I can give it to someone. Yun ang unang narinig ni Georgina kay Hansel. Kahit boses ito, napakalalaki at napaka-hot. Huwag ka naman ganyan, Mr. Stanford. Mapag-uusapan din naman natin yun. Total, ikakasal na kayo ng anak kong si Anika. Napataas ng kilay si Georgina. Ikakasal na palang lalaki. Bakit hindi nakalagay sa portfolio na binasa ng babae bago ito pumayag? Nang wala na itong kausapin, doon na naglakas loob na lumapit si Georgina. Hi there, handsome. Malumanay ngunit malambing na wika ni Georgina. Pinagmasdan siya ng lalaki, mula ulo hanggang paa. Pasensya na miss, ikakasal na ako. Kilala ni Hansel ang babae. Nakabangga niya ito sa Italy noong pinuntahan niya ang tatay niya. Sinigawan pa nga siya nito dahil nakatulala lang ito sa kanya. Hindi niya akalain na dito pa sila magkikita. Ang tagal na kasi noon. Mas naging maganda ang babae. Hindi pinahilata na kilala niya ang babae at hindi niya ito nakitang nakikinig sa usapan nila kanina ni Mr. Ocampo. Oh? Talaga ba? Pero bakit narinig kitang ika-cancel mo daw? Napatakip ng bunganga si Georgina. Doon nakita ng babae kung paano unti-unting umiti ang binata. So, nakikinig ka sa usapan ng ibang tao, miss? Masama yan, ha? Pang-naasar nito, sabay alis sa harap niya, kaya nagdadabog na pumunta ng CR si Georgina para ayusin ang sarili. Napakapahamak ng bunganga niya talaga sa misyon. Nilagyan ng babae ang kanyang labi ng pulang lipstick at nagulat ito sa putukan na nangyari sa labas. Nagmamadaling lumabas si Georgina sa CR para puntahan si Hansel. Nakita niya itong nakikipaglaban. Nilabas niya ang baril na hindi nakakamatay. Sadyang papatalugin ka lang. Parang ang bala nito ay pang sleeping pills lang. Nasa mission at vision kasi ng organisasyon nila na hindi pwedeng pumatay kahit kalaban. Napangura si Georgina nang nakitang pinagtulungan ng lalaki. Kaya wala na siyang magagawa. Ubus na ang bala niya. Tama nga ang prediksyon ng organisasyon nila na aatakihin si Hansel sa yate. Nakipag hand-to-hand combat ang babae sa mga nangbugbog sa lalaki. Hanggang nakikipaglaban sila ay maraming pagsabog sa paligid nila. Wala nang oras ang babae. Kailangan niyang itakas ang lalaki dito bago lumbog ito. Nakita niyang nakabulagta ito at duguan dahil binangga ang ulo nito sa pader. Inalalayan ito ni Georgina. Hindi pa naman ito patay. Kinakausap pa nga siya ng lalaki. Pagkabilang ko ng 3, tatanong tayo, okay? Tumangulang ito. Sabay silang napahawak sa railings. Pero bago yun, naramdaman ng babae ang pagkamanhid ng tagiliran niya. Nilingon niya ito at ang mga lalaki itong nakalaban niyang may baril. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at kulog. Abat, nakisabay talaga. Talon! Sigaw ni Georgina. Nang nasa tubig na sila ay pinaulanan sila ng bala ng mga lalaki bago nawala ng malay si Hansel. Habang si Georgina naman ay pilit na lumalangoy sa kung saan habang bitbit ang lalaki. Hindi niya kayang iwan ito. Yun nga ang purpose kung bakit siya nandito. Hanggang sa hindi na maramdaman ni Georgina ang paa at kamay sa sobrang manhid dahil kanina pa siya lumalangoy. Sumabay na lamang silang dalawa sa alon bago nawala ng malay si Georgina. Nakaramdam ng yugyug si Hansel. Ano ba? Natutulog ang tao eh. Inis na wika nito, sabay waksi ng kamay, napilit siyang ginigising. Hoy! Gising! Sigaw ng babaeng boses. Napatayo agad si Hansel.
Nasaan na tayo? Pagpapanik nito, kaya nilibot ni Hansel ang tingin sa paligid. Saklolo! May tao ba dito? Sigaw nilang dalawa. Magkaibang direksyon sila. Gutom na din sila. Hindi nila alam kung ilang araw na sila dito. Nagpasalamat sa Georgina na buhay pa siya. Halos magkanda paos-paos silang dalawa. Sa kakasigaw, wala pa rin narinig sa kanila. Sabay silang umupo sa buhangin. Sino ka? Bakit nandito tayo? Unang tanong ni Hansel. Napakamot ulo naman si Georgina. Ako si Georgina. Gina na lang for short. At saka sobrang habang kwento. Kukwento ko pa ba? Tanong ng babae sa lalaki. Nahimik naman na tumangulan si Hansel. Hindi niya lubos na kalala ang babae, pero ang gaan ng loob nito. At bakit parang may kulang sa sarili niya? Sa utak ni Hansel. Nasa yate tayo ng panahon yun. Kilala mo naman siguro sarili mo, no? Napakamot ng tenga si Hansel. Yun nga ang nasa isip niya. Yun nga eh. Hindi ko alam kung sino ko. O bakit napadpad ako dito. Napatampal noo si Gina. Abat, nagka-amnesia ata ito ah. Ikaw si Hansel Stanford. Isa kang bilyonaryo. Ikaw may-ari ng yateng sinasakyan natin. Anibersaryo ng kumpanya mo. Nang biglaang may putukan na naganap. Ikaw ang punteriya. Ang alam ko medyo wala ka na sa sarili ng taong yun. Hindi ko alam. Sobrang binagok talagang ulo mo. Pagpapaliwanag ng babae sa lalaki. Nanatiling nakakunot pa rin ng ulo nito. May asawa ba ako? Girlfriend? O fiancé? Abat malay ko. Pero alam mo, single ako. Always available. Biro ni Gina, sabay tawa. Maloko ka palang klaseng babae. Bakit nasa yate kita? Doon natigilan si Gina. Kasi alam mo, businessman ang tatay ko. Ako ang representative. Kaya nandun ako. Baka sabihin mo trespasser at spy ako doon that time, ha? Biro nito, sabay tawa ulit. Pero at the time, spy naman talaga ako. Pero hindi para saktan siya, kundi protektahan. Halika, gutom na ako. Hanap tayo ng pagkain. Sigurado naman ay hinahanap tayo ng mga kakilala natin. Tumango naman si Hansel at tinulungan ng babaeng tumayo. Hinila niya na naging resulta ng pagkalaglag nila sa buhangin. Sobrang lapit ng mga labi nila sa isa't isa. Hindi nila alam, pero biglang tumibok ng mabilis ang kapwa puso nila. Umiiwas si Gina sa tensyonadong tingin ng lalaki. Sabay silang tumayo at tahimik na tumingin sa gubat. Siguro, may mga prutas na dito na pwedeng kainin. Nga lang, ang mga hayop naman makamandag ang problema. Unang pumasok sa gubat si Hansel, habang si Gina ay tahimik lang sa likod nito. Nakasunod, napahawak ng dibdib si Gina. Ang lakas pa rin ng tibok ng puso niya. Grabe ang epekto ng lalaki sa kanya. Biglang nag-ring ang cellphone niya sa dibdib niyang part. Dali-dali niya itong kinuha at sinagot. Hello Jasper, hanapin mo ko. Nawala kami ni Hansel. Hindi ko alam kung saan anong pangalan ng islang ito. Pag-hysterikal ni Gina. Pinapasabi ng bossing Gina na dyan muna kayo dahil pinapahanap si Mr. Stanford ng mga kalaban niya. Ang dami nila. Kaya dyan muna kayo habang ireresolba ang problemang ito. Ingatan at huwag mong pabayaan si Mr. Stanford. Hindi makapaniwala si Gina sa narinig. Ano ka mo? Papatayin niyo ba kami dito? Walang pagkain at kami lang dito. Ano ba kayo? Nahihibang na ata kayo. Pati si Hansel hibang na din. Pamomroblema ni Gina. Bakit? Tanong nito sa kabilang linya. Paano ba naman Wala nang maalala sa nangyari. Kahit sarili nga din niya kilala. Nawala na sa tingin ni Gina si Hansel. Tumakbo siya kung saan ito pumunta. Magandang pagkakataon yan. Hindi niya dapat malaman ang nangyayari. Dahil magkakagulo ang organisasyon natin at ang pamilya niya. Sobrang makapangyarihan yan kaysa sa iniisip natin. So sobrang delikado talagang buhay ni Hansel? Katanungan sa isip ni Gina. Sige, pipilitin kong maging maayos dito. Ihiling mo na makita mo pa akong ligtas at hindi malnourished. Narinig ng babae ang tawa ng katrabaho nito bago bumaba ang tawag. Sino kausap mo? May signal ka? Nagulat si Georgina nang nasa likod niya ang lalaki. Abat ang bilis niya. Meron siya mga prutas sa kamay niya. Ang dami nito. Sapat na para sa 3 araw. Para sa kanilang dalawa. Ano kasi? Tinatry ko lang kung merong signal. Wala Tapos, palawbat na din ako. Palusot ng babae
sabay lapit dito. Manghahawakan niya ang mangga sa braso ng lalaki nang nilayo ito sa kanya. Akin to, ano ka sinuswerte? Maghanap ka din na sa'yo. Sabi nito, sabay pang-inggit sa kanya, kaya padabog na tumaligod ang babae. Ang damot-damot ng lalaki. Nagbibiro lang ako. Halika, kainin natin ito sa gilid ng dalampasigan. Unti-unting napangiti ang babae. Binabawi na ni Gina ang sinabi, hindi rin para siya madamot. Sabay silang pumunta sa gilid ng dalampasigan. Binigyan niya ng mangga at saka saging ang dalaga. Dali-dali nila itong nilantakan. Hindi halata na gutom sila. Nagulat ang dalawa nang may panang biglang tumumbok sa tubig. Alertong napatayo si Gina. Baka nasundan sila. Wala pa namang dalang baril o kung anong epekto sa katawan niya. Telma! May ulam na tayo! Sigaw ng isang matandang babae. Mamang! Ay salamat sa Diyos! Tulungan niyo po kami! Sigaw ni Gina. Sabay lapit sa matanda. Nagulat na nakatingin sa amin. Diyos ko! Akala ko kung sino. Ano ang kailangan ninyo mga iho at iha? Hindi po namin alam kung bakit kami napadpad dito. Pero salamat sa Diyos at andito na din po kayo. Isa po kami sa pasahero ng lumubog na barko noong August 1. At saka, anong araw na po ba? Takang tanong ng babae. Hindi na nagtanong si Hansel sa matanda kasi natanong na at nasagot na ni Gina. August 5 na ineng at mukhang sobrang gutom nyo. Ang dungis-dungis nyo. Nahihiyang pinahid ang mga katas ng mangga sa damit niya. Sumunod kayo sa akin. Ipapakilala ko kayo sa asawa ko. Sumunod kami kay Lolo at tahimik na kinakain ng prutas. Gutom pa rin sila. Sinalubong sila ng isang matandang babae na si Telma na tawag ni Lolo. Sino sila, Gino? Tanong nito pero nakatingin pa rin kay Gina at Hansel. Ang matanda parang minumukhaan si Gina at si Hansel. Magandang hapon po. Ako si Georgina. Ito naman si Hansel. Naligaw po kami. Isa kami sa mga pasahero sa lumubog na barko. Paliwanag ni Gina, kaya napatango ito. Kaya pala ang pamilyar na mukha nyo. Nakita ko kayo sa telebisyon. Expected na yun kasi isang bilyonaryo at may-ari si Hansel ng yate na yun. Dapat talaga hanapin siya. O siya, pasok kayo. Aya nito kaya pumasok sila. Pinaupo ng matanda ang dalawa sa lumang sopa nila. Pwedeng magtanong, Lola? Anong pangalan ng islang ito at saan banda ito ng Pilipinas? Ang daming tanong sa isip ni Gina pero dinahan-dahan niya lang sa pagtatanong. Nasa Batanes tayo, ineng. Hindi ito kilala sa mga tao dahil tago itong isla. Sadyang mas ginusto namin ng Lolo Gino na dito lumagi. Kasi mas payapa at maaliwalas dito kaysa sa iba pa. Napatango silang dalawa. Pinahiram sila ng tsinelas at mga damit na kasya sa kanilang dalawa. Kay Lola Telma ay para kay Gina, habang kay Hansel naman ay galing kay Lolo Gino. Nakwento na din nila Lola at Lolo ang buhay nila dito. Masaya sila naghapunan, galing sa isdang nakuha ni Lola Gino. Pasensya na talaga kayo, ineng, iho. Abat ito lang ang kaya namin. Ano po ba kayo, Lola Telma? Ang dami niyo pong naitulong sa aming dalawa. Kami nga dapat na nagpapasalamat at mahiya sa inyo eh. Nakakaistorbo kami sa bahay niyo dito. Sambit ni Hansel, sabay lapag ng kanilang higaan. Hindi ko kasi inaasahan na dadating kayo. At saka binibisita kami dito ng apo ko, si Jones, tuwing buwan. Baka matulungan kayo ng apo ko. Abat wala naman kasi akong telepono. Kamot leeg si Lola Telma. Nagulat ito nang niyakap siya ni Gina. Ngumiti siya kay Hansel na nakatingin sa kanila at niyakap pabalik ang babae. Maraming salamat po talaga sa lahat ng tulong po. Sana balang araw, maibalik namin ang ginawa niyo pong kabutihan. Sabi nito, ilang minuto din silang nagdrama sa sala. Maliit lang naman ang bahay ng mag-asawa. Kaya kahit parehas na hindi sanay ang dalawa, ay nakahiga sila sa salas. Magkatabi, pero iba't iba ang direksyon. Naghahati sila ng kumot. Sobrang likot ng babae, kaya kinuha ng lalaki ang kumot dahil giniginaw din ito sa kliba ng Batanes. Ano ba? Be gentleman ka naman. Giniginaw na nga ako. Pwede ka naman siguro sumiksik dyan. Inis na bulong ni Gina kay Hansel, pero nag-aagawan sila hanggang sa sumuko na si Gina. Oh, isaksak mo sa baga mo.
Pabayaan mo ko ditong mamatay sa ginaw. Pagdadrama nito, sabay talikod. Hindi naman natiis ng lalaki, kaya kinimutan niya ito at kumuha na lang ng isa, pero maliit. Kasya sa paa hanggang bewang lang. Okay na din ito, kaysa makipag-away pa siya sa babae. Sa utak ni Hansel. Kinabukasan, maagang nagising ang dalawa dahil na din sa kaluskos. Maaga ang gising ng mga matatanda. Si Hansel, tumutulong kay Lola Gino sa pagsibak ng kahoy, habang si Gina ay tinutulungan si Lola Telma na magsaing at maghanda ng umagahan nilang apat. Habang nasa pagkainan, napag-uusapan nila kung ano ang sunod na gagawin nila. Siguro po, hahanap kami ng paraan kung paano makakaliwas dito. Alam din naman namin na hinahanap kami ng mga kanya-kanyang pamilya namin. Sabi ni Hansel, sabay alis ng mga tinik ng isda, tapos nilagay sa plato ni Gina. Ni hindi na ito makasubo ng pagkain dahil pinagsisilbihan niya ang dalaga. Hanggat wala pa kayong nahanap na solusyon, pwede kayong mamalagi dito. Magiging masaya kami ni Lolo Gino dahil nandito kayo. Masaya naman ang dalawa. Natanggap sila sa bahay ni Lola Telma at Lolo Gino. Ni hindi sila nito kilalang lubos, pero ubod ng bait ang mga matanda sa kanila. Sana pagpalain pa sila ng Diyos sa kanilang kabutihang ginagawa. Alam mo Gino, bagay si Gina at Hansel no? Out of nowhere yon, na lumabas sa bibig ni Lola Telma. Nasamid naman ng dalawa at kanya-kanyang kumuha ng tubig. Nag-aagwan pa na parang bata kung sino ang mauna. Natutuwa at masayang nakatingin ng matanda sa kanila. Oo nga mahal, parang tayo din dati. Kinikilig na wika din ni Lolo Gino, abat may asim pa daw siya. Natapos ang umagahan nila ng masaya. Ngayon naman, tinutulungan nila Gina at Hansel, si Lolo Gino, sa pangingisda. Mano-mano, pamamana lang ang kaya nila. Noon, merong bangka si Lolo Gino, pero tinangay ng dagat dahil sa sobrang bagyo. Pero bago nun, ay ayaw na talaga ni Lola Telma dahil may isang pangyayari na muntik ng kumitil sa buhay ng pinakamamahal niyang asawa. Nagpapalaot ito nang biglang umulan ng malakas. Nasa gitna siya ng karagatan. Uuwi na sana siya pero nakahuli siya ng maraming isda. Sa sobrang dami at abat umuulan pa ng malakas, biglang tumaob ang bangka. Buti na lang ay sinundo siya ng kanyang apo dahil natagalan ito. Kaya ayun, hindi na pinayagan si Lola Gino na mamangka pa dahil sa trahedya na iyon. Kaya hanga talaga siya sa mga nangingisda na sobrang hirap na kaya nila. Unti-unting lumapit si Gina sa dagat. May nakikita siyang isda. Akmang papanain niya ay tinusok na agad ng lalaki. Tinignan niya ito ng masama pero nginitian niya lang ang babae na halos patay na siya ng tingin. Ako na una dyan! Bakit pa sunod ka na sunod sa akin? Nag-aalburuto na sa inis si Gina. Kanina pa ito nakasunod sa kanya. Laging kinukuha ang mga isdang pinagmamanmanan niya. Oh, ako ang nakapana. Wala ka na magagawa. Pangasar nito, sabay lapit kay Lolo Gino na tumatawa lang sa kanila. Inis na lumayo si Gina sa kanila. Wag lang sobrang lumayo iha. Magpapaalam ni Lolo. Opo! Sagot ni Gina. Masayang nakadakip si Gina ng 3 isda at hindi niya namalayan na malayo na pala siya sa mga ito. Nalilibang kasi siya sa pangingisda. Hindi niya na alam kung saan pabalik. Nilibot niya ang tingin. Napatalon sa gulat ang dalaga dahil biglang sumulpot si Hansel sa kung saan. Na naman? Pati dito sinusundan mo ko? Kahit naniligaw si Gina, naiirita pa rin siya sa mukha ng lalaki. Ewan niya kung bakit. Lagot ka kay Lolo. Ang layo mo na doon. Sinundan kita kasi alam kong maliligaw ka. At least, sabay tayong maliligaw, di ba? Malokong wika nito. Kaya halos napatadyak si Gina sa hangin sa sobrang inis. Hindi kita kailangan dito. Kita mo, nakahuli ako ng 3 isda nang wala ka. Malas ka talaga. May balot ka siguro sa puwet. Tiniwanan lang siya ng binata, sabay upo sa buhangin. Pagod na din naman si Gina, ay umupo na lang din siya sa tabi ni Hansel. 3 isda, galing sa baguhan, hindi na masama. Kagabi may napanaginipan ako. Alam kong nangyari talaga ito sa akin bago nawalan ako ng alaala. Nasa malaking bahay daw ako tapos kumakain kaming 4. Ako, isang babaeng medyo matanda sa akin at saka mommy at daddy ko daw base sa usapan. Nang bigla may putukan na nangyari.
Ang alam ko na lang umiiyak ako habang nakatingin sa ate at mami ko. Duguan sila at wala ng buhay. Kung ganun, sobrang lungkot pala ng buhay ko. Mahina pero may lungkot sa boses. Inakbayan niya ito kaya tinignan siya ng binata. Ang lungkot nga. Pagsasang-ayon ni Gina. Ano naman ang iyo? Nakaayos ng upo si Gina, sabay tingin sa kalmadong dagat. Iniwan kami ni Mama para sa ibang lalaki. Si Papa, maagang namatay. Ang ate ko, maagang nabuntis. Kaming dalawa lang magkapatid, kaya sa murang edad ay nagsikap akong makapagtrabaho para mabuhay. Mayaman na ngayon ang nanay ko dahil mayaman na napangasawa niya. Hindi niya kami binalikan pa, kaya simula nun, sinabi ko sa sarili ko na hindi ko siya kailangan. Dapat magsikap ako para sa sarili ko. Kaya natatamasa akong tagumpay na inaasam ko ngayon. Isa na akong business owner. Hindi man kasikatan, pero ang kita ay hindi pumapalya. Noong una, nag-OFW ako. Sobrang hirap. Hindi ko kinaya kaya nang tapos na ang kontrata ko, hindi na ako umulit. Kaya hanga ako sa mga OFW na nag-ibang bansa talaga para sa kinabukasan ng pamilya nila. May natanggap akong trabaho sa Italy. Maganda ang sweldo pero hindi ito pagbebenta ng katawan. Parang poprotektahan mo lang naka-assign na client sa'yo para magkapera. Huling mission ko na yun. Napakunod noon naman si Hensel. Akala ko ba representative siya sa tatay niya dahil wala ito. Ano ba talaga? Akala ko representative ka ng daddy mo. Tumawa naman ng babae. Sabay pisil ng pisngi ng binata. Napangiwi naman ito. Siyempre binibiro kita noong panahong yun. Pero ito, totoo na talaga to. Halika, balik na tayo baka hinahanap na tayo ni Lola at Lolo. Ayaw ni Gina sa lalaki. Sabay unang umalis. Sinundan lang nila ang bakas ng paa nila hanggang sa nakabalik na sila. Lolo, may nahuli ako 3 isda! Masayang pag-iimporma ni Gina sa matanda. Abat mabuti, pero ang tagal nyo naman. Magtatanghalian na tayo. Ganun pa rin ang ginawa nila pagkahapunan. May konting garden din si Lola Telma na nakaloob ang mga gulay. Sagana naman sa prutas ang gubat, kaya walang problema. Kada buwan, dinadalhan ng karne at kung ano-ano pa na wala dito sa gubat sila Lola ng apo niya na si Jones. Siguro hintayin na lang natin na sa 1 buwan ng apo ni Lola at Lolo. Wala naman tayong magagawa At saka isipin mo na lang na isetong bakasyon para sa'yo dahil pagbalik natin ay magiging busy ka na ulit. Tama ka, sulitin ko na lang oras na ito. Masarap ang hampas ng hangin. Nakatingin sila sa dagat habang ang kahoy na umaapoy ay nagpapainit sa kanila habang ang buwan ay nagbibigay ng ilaw para sa kanilang dalawa. Ang sarap ng buhay dito no? Malayo sa gulo. Unang nakipag-usap si Gina. Ngayon lang ulit siya nakaranas ng mapayapa at maliwalas. Oo nga, ewan ko ba? Ang gaan ng pakaramdam ko. Sambit ni Hensel, sabay lapit pa sa babae. Nagkatinginan sila. At parang may magnet na pilit na humihila sa kanilang dalawa na maghalikan. Malapit na nang biglang sumulpot si Lolo Gino sa kung saan. Abot, lumalalim na ang gabi. Halina kayo. Aya nito, kaya tumayo sila. Pagkatayo ni Gina, bigla siyang sinulubong ng mabilis na halik ni Hensel at nauna itong lumakad kasabay kay Lolo. Naiwan si Gina na nakaahawang ang labi. Talaga bang hinalikan ako nito? Tanong nito sa sarili. Habang nakahawak sa labi, hindi pa rin siya makapaniwala. At bakit naman yung gagawin ng lalaki? Mas lalong lumakas ang pintig ng puso ng dalaga. Sumunod siya sa kanila at tahimik lang. Magkaibang direksyon pa rin sila. Naririnig niya ang mabibigat na paghinga ng lalaki. Mukhang pagod ito at nakatulog agad pero ang babae, ang hindi naman makatulog kakaisip sa nangyari kanina. Napahawak siya sa labi niya. Nararamdaman pa rin ni Gina ang labi ng lalaki, kahit mabilis lang yun. Nakakahiyaman aminin ay kinikilig ang babae sa simpleng halik ng binata. Bakit ang bilis ang tibok ng puso niya? Ngayon niya lang ito naramdaman Wala naman siyang naging kasintahan kaya wala itong alam sa mga pag-ibig. Busy ito sa pagtatrabaho para sa sarili. Hindi ito pamilyar sa kanya. Ito bang tawag nilang pag-ibig? Halos nagmamadaling araw na. Nakatulog si Gina. Ang hindi nito alam ay gising na gising din si Hensel. Magpapanggap lang itong tulog kasi alam niyang maiilang ang dalaga sa kanya. Hindi din ito makatulog kakaisip. Hindi naman siya nagsisisi na hinalikan niya ang babae. Sobrang tamis nga
Nakangiting natulog si Hansel. Masayang nagising si Hansel habang si Gina ay nakatulala. May malaking eye bags dahil halos 3 oras lang ang tulog. Ang gagawin nila ngayon ay mangangahoy. Gustong sumama ni Gina dahil wala naman siyang gagawin dito. Ang telepono niya ay lobat. Ang TV naman nila ay sira na. Kahapon lang nasira. Natuluan daw ng tubig ulan ng 1 linggo. Buti nga nakanood pa siya sa mukha nila sa TV bago nawala ng tao ang TV. Sige, habang mag-harvest ako doon, kayong dalawa naman na yung mga ngahoy. Mag-ingat kayo dyan sa mga ahas o ano dyan. Tumango naman silang dalawa. Tahimik pa din si Gina. Hindi niya alam kung ano ang unang sasabihin o anong unang interaksyon nila. Sobrang tapang niya sa mga operasyon. May mga pinoprotektahan siyang mga mafia, kaya binansagan siyang fearless queen. Pero sa isang halik lang ng lalaki nito, parang walang tutumbas sa mga nakamit niya. Nagsimula na sila sa pangangahoy. Nang biglang may malaglag sa balikat ni Gina. Namutla naman siya sa nakita. Gusto niyang sumigaw, pero walang lumalabas sa bibig niya. Baka kung magulat ito, ay tutuklawin siya. Narinig ata ni Hansel ang impit na sigaw niya, kaya tinignan siya rito. Napaatras ang lalaki sa gulat. Tulungan mo ko! Huwag kang aalis! Tulong! Mas lumingkis ang ahas sa leeg niya. Napaubo naman ang dalaga. Mas humigpit din kasi ang paglingkis ng ahas. Unti-unting lumapit si Hansel sa dalaga. Buti lang, may dala siyang kutsilyo. Pero hindi nila sasaktan ng ahas. Sadyang gusto niya lang depensa kung tutuklawin sila. Napaluha si Gina sa sobrang higpit na talaga. Kaya dali-daling inalis ni Hansel nang nagkataon nito. Mas bumagsik ang ahas at malapit na silang tuklawin. Tumakbo agad sila at hindi na lumingon sa kahoy na inipon nang malapit na sila sa bahay ni Lolo at Lola. Niyakap agad ng dalagang binata sa sobrang pasasalamat nito. Ahas atang papatay sa kanya. Maraming salamat, Hansel! Walang naman. Halos atakihin ako doon, ha? Nakayakap pa rin si Gina sa lalaki. Anong nangyari sa inyo? Bakit ka umiiyak, Ineng? Kumawala si Gina sa yakap at nahihiyang humingi ng pasensya kay Hansel. Tumungo lang ito at ngumiti. Nakikita mo ang biloy nito. Ang pogi at ang cute niya. Abat, magawa pa nitong magnasa sa lalaki sapagkat kanina ay halos mamatay-matay na siya. Nalaglagan ng ahas si Gina sa balikat la. Kaya ayun, sobrang takot. Buti na lang talaga yung matapang ako at tinulungan ko siya. Mayabang na sambit ni Hansel sa kanila. Sinumaan siya ng tingin ni Gina. Kung hindi ako nagmakaawa sa iyo na tulungan, baka tumakbo ka na at iiwan mo talaga ako doon. Maktol ng dalaga. Dumating din si Lola Gino. Nag-aalala dahil wala na sila sa pinag-iwanan niya kay Gina at Hansel. Kaya kunento ulit ng dalawa. Natapos ang araw na walang ginagawa ang dalaga. Nakatambay at nakutulala lang sa dagat. Iniisip na kung buo ba sila bilang pamilya ay magkanda patay-patay pa ba siya sa trabaho? Ano kaya sa pakiramdam na buong pamilya? Tinabihan siya ni Hansel. Tahimik lang din ito. Hindi siya iniina sa kung ano. Nakatulala lang din ito sa dagat. Ganun lagi ang nangyari sa buhay nila Hansel at Gina sa loob ng 1 buwan. Nasanay na din sila sa buhay nila sa isla. Nakalimutan na nga nila na babalik pa sila kung saan sila dapat. At sa buong 1 buwan, nahulog ang loob nila sa isa't isa. Sobrang in denial nila sa isa't isa. Kahit nakikita ito ng 2 matanda, ang palihim na tingin at ngiti. Masaya ang 2 matanda na nakamasid sa 2. Naliligo sila sa dagat. Sinabuyan ng tubig ni Hansel si Gina, kaya ginantihan siya nito ng babae. Sabay tawa. Naggantihan lang sila ng nanggantihan hanggang sa natatawang tumakbo si Gina, palayo kay Hansel sa buhangin. Hinahabol din siya ng lalaki. Parang nasa pelikula sila na ang bidang lalaki at babae ay naghahabulan sa gilid ng dagat. Nadakip ito ng lalaki, sabay sakop ng bewang nito, kaya nakikiliti si Gina at pilit na umiiwas. Tumatawa. Parang ang payapat ang saya ng buhay nila dito. Sana, panghabang buhay na ito. Sa utak ni Gina. Parang biglang nawala ang lahat sa paningin ng dalawa. Nakapokus lang ito sa tinginan nila habang nakayakap ang lalaki sa kanya. Unti-unting lumapit ang labi nila sa isa't isa. Tumagal ito ng ilang minuto bago kumawala ang babae. Minulit niya ang mga mata at nakita niya ang namumungay na tingin ng lalaki. Parang mas inaakit siya nitong halikan siya ulit.
Parang isang pagkakataon din ito para umamin ng dalaga sa binata. Pero natatakot siya. Ito ang unang pag-ibig at pagtibok ng mabilis ng puso niya. Parang nakakatakot na sumugal. At sa kanong isang linggo, ay may nangyari sa kanila sa gubat. Hindi naman nila ito pinagsisihan dahil matanda na sila at gusto naman nila yung nangyari. Parang buo siya sa isla na ito. O dahil tinuring siyang pamilya ng mga ito. Pero kung uuwi naman sila wala naman siyang pamilya. Mas mabuting dito na lang sana siya. Gusto niyang ipagdamot ng lalaki pero deserve niyang bumalik sa buhay niya. Tinawagan si Gina ng boss niya. Sinasabi na pwede na sila umuwi dahil okay na ang lahat. Kahit nagpoprotesta sa isipin yun, wala siyang magagawa. Dapat na talaga siyang umamin. Nararamdaman din kasi ng dalaga na gusto siya ng binata dahil sa kinikilos ito sa kanya. Kung babalik man sila, at least hindi siya magsisisi sa desisyon niya. Hansel, may aaminin sana ako sa'yo. Nauutal na litanya ni Gina. Sige, sabihin mo lang, may aaminin din ako sa'yo. Huminga ng malalim ang babae bago umamin. Mahal na ata kita. Napapikit si Gina sa hiya. Ayaw niyang makita ang ekspresyon ng lalaki o kung anuman. Baka mas lalong mahiya pa siya. Kung tatanggihan man ito ang pag-ibig ng babae, alam niyang masasaktan siya. At least, sumugal siya. Pero ilang minuto, walang narinig si Gina. Kaya binuksan niya ang mga mata. Nakita niya si Hansel na namimilipit sa sakit. Hansel? Ano nangyari sa'yo? Hala, Diyos ko! Lolo! Lola! Natatarantang sigaw ng dalaga. Abat ano iyon, Ineng, at sumisigaw ka talaga? Dali-daling lumapit ang dalawang matanda sa kanya. Sa Hansel po! Namimilipit sa sakit! Naiiyak at hindi alam ni Gina ang gagawin. Napapasigaw na si Hansel sa sakit ng ulo niya. Niyakap niya ito habang umiiyak. Ano ka ba, Hansel? Natatakot na ako! Umiiyak na sambit ni Gina. Pinagtulungan ng tatlo na papuntahin sa bahay nila. Binigyan ng tubig si Hansel. Pero tuloy pa rin ito sa sigaw. Dahil sa sakit ng ulo niya, hindi na namin alam ang gagawin. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital, Inig. Natataranta na din ang dalawang matanda. Nag-aalala na din sila sa sinasapit ni Hansel. Parang din nila itong apo. Oo nga po. Lola! Lolo, nandito na po ako. Marami akong pasalubong. Masayang sigaw ng isang binata. Sinulubong ito ng dalawang matanda ng yakap. Tulungan mo sila, Jones. Ihatid mo sila sa ospital. Kailangan ng ospital si Hansel. Mamaya ko na sasabihin kung ano nangyari. Nagmamadali na sabi ni Lola Telma. Wala naman sa sarili na napatango ang binatang si Jones. Naguguluhan man sa nangyayari ay pinagtulungan nilang isampa sa bangka ang walang malay ni si Hansel. Sa sobrang sakit ng ulo nito ay nawalan nito ng malay. Si Gina naman, walang humpay pa rin sa pag-iyak. Mag-ingat kayo doon, Gina. Ipagdadasal namin na maging maayos ang nararamdaman ni Hansel at hindi ito sobrang seryoso. Tumango ang dalaga, sabay yakap sa dalawang matanda na naging nanay at tatay na din niya. Halos isang oras at ilang minuto din ang paglayag nila. Walang katakataka. Bakit sa isang buwan ay isang beses lang bubisita ang apo ni Lola Telma at Lolo Gino? Kasi ang layo talaga. Sinalubong sila ng ambulansya at mga pulis. May nakapag-report ata sa nangyari. Sinalubong naman ni Gina ang boss nila. Nakatulala pa rin ito sa nangyari. Maraming katanungan sa isip. Pwede bang pumunta ako sa ospital? Kakamustahin ko lang si Hansel. Ito na lang din naman ang huling misyon ko. Paghinging permiso ng dalaga sa boss niya. Sige, pwede. Pero tapos na ang misyon mo. Ang retirement fee mo nasa bangko na. Alam mo ng batas ng organisasyon natin. Kung aalis ka, wala ka ng impormasyon makakalap dito. Huwag ipagsabing alam. Nagkakaintindihan ba tayo? Siya si Boss Eros. Siya ang nag-recruit sa kanya maging agent sa organization na pinagkalooban nito. Ito din na naging kuya-kuya niya sa loob ng isang dekada. Ingat ka. Maging masaya ka sa buhay. Para din kitang kapatid. Niyakap niya si Eros bago sumabay sa ambulansya. Hinawakan ni Gina ng mahigpit ang kamay ni Hansel at tahimik na nalangin na sana maging maayos ito. Ni hindi niya pa narinig ang pagsagot dito pero may oras naman para doon. Dinala si Hansel sa pinakamalapit na ospital. Maraming bantay at hindi pinapasok si Gina
kahit anong pilit niya, nang biglang dumating ang isang sopistikadang babae at tiningnan si Georgina ng masama. "Don't let her came inside. Do you understand me?" Utos nito sa gwardya. "At sino ka naman para utusan sila?" Matapang na tanong ni Gina sa babae. "Ako lang naman ang fiancé ng lalaking kasama mo sa isla. Kalat na ito sa buong bansa. At talagang tinago mo talaga siya sa akin. Napakawalang hiya mo?" Sigaw nito, sabay sampal kay Gina. "Hindi ko siya tinago. Nawala din naman ako. At kung talagang fiancé ka niya, bakit tapo wala ko yung singsing?" Doon natigilan ng babaeng kaharap nito, sabay irap at hindi na siya pinansin. Wala nang choice si Gina, kundi magkunwari na nurse para makapasok lang. Dumaan siya sa likod ng ospital nang nakita ang locker. Ang swerte niya dahil may naiwang bukas, kaya sinuot niya ito. May face mask na din siya. Iniba niya ang hairstyle para walang makapansin. Pumunta agad sa desk ng nurse station. "Where's the chart of Mr. Stanford?" Pilit ding iniba ni Gina ang boses, pero tinitignan talaga siya ng nurse sa counter. "Akala ko ba mag-break ka muna, Mika? Bakit nang bilis mo naman? At saka bakit naka-face mask ka? Sa ganda mong yan, itatago mo?" Kung pwede lang manampal, ginawa niya na. Naiinip na siya. "Tinawag ako ng kalikasan tapos bigla na lang naging masama ang pakiramdam ko. Kaya ibigay mo na at paalam ako mauunang umuwi. Tapusin ko muna ang pasyente ko." Tumango naman ang nurse na nasa counter, sabay sabing pakagaling ka. Ewan niya pero ang engot ng babae, ang dali niyang ikutin. Pinuntahan ni Gina ang room na nasa chart. Meron din itong mga gamot, tapos ang resulta ng test nila. Ang bilis naman, parang nag-iisang oras pa lang sila dito ah. Kumatok muna ito dahil may mga boses na nasa loob, nag-uusap. Binuksan niya ito at nakita niya ang 2 tao sa loob, kasama ang bruhang nakasagutan niya sa entrance at isang matandang lalaki. Dumiretso agad siya sa IV ni Hansel. Wala pa rin itong malay. "Ano daw ang resulta, nurse?" Napakislot naman sa gulat si Gina nang tinanong siya ng matanda. Pupunta daw po dito ang doktor at siya na po mag-i-explain ng lahat. Buti at nakasagot agad ito. Tahimik na pinagmamasa ng babaeng kasagutan niya kanina, si Georgina. "You look familiar. Saan ba kita nakita? Ang nunal mo sa gilid ng ilong. Pakitanggal nga ng face mask mo." Tumambol ng malakas ang puso ng dalaga. Hindi alam ang susunod na sasabihin. Nakatingin din kasi ang matandang lalaki. Hinihintay ang gagawin o sasabihin ni Gina. Kasi nilalagnat po ko. Sinisipon. Baka kasi mahabang mga pasyente. Mas mabuting mag-face mask na." Teking nagpa-hatching si Gina para kapanipaniwala. Sabay ayos ang face mask niya para hindi nakita ang nunal niya sa gilid ng ilong. Tiningnan naman siya ng babae ng may pandidiri. "Okay, gawin mo ng trabaho mo at umalis ka na. At saka nga pala tito, ituloy na natin ang kasal namin ni Hansel." "Bakit kasi umayaw siya? Nakahanda ng lahat-lahat." Maktol ng malditang babae, kaya natigilan si Gina sa pag-aayos ng higaan ni Hansel. Bibisitahin niya ito araw-araw. "Hindi natin siya mapipilit. Ayaw niya daw. Hindi pa siya handa. Alam mo naman kung gusto ng lalaki, ay wala na akong magagawa pa, diba? Hintayin na lang natin na gumising siya. Baka kasi mag-iba pa ang desisyon niya." Pagkukumbinse ng matanda sa babae. Abat payag na payag ang matanda para sa kasal nila. So ang matandang ito'y ama ni Hansel? Naramdaman ni Gina ang pagpilipit ng sakit sa puso niya. Dumaan muna siya sa harap nilang dalawa at umalis na. Ayaw niya nang makinig at parang ikakasal talagang lalaki. Wala na ba silang pag-asa pa? "O, tapos ka na ba? Nasabi ko na kay boss na masama ang pakiramdam mo. Uwi ka na lang daw at email mo lang sa kanya kung kaya mo nang pumasok." Tumango si Gina nang wala sa sarili. Wala siyang lakas na magsalita pa o kahit nga maglakad. Sadyang pinipilit niya lang ang sarili na ipagpatuloy ang paglalakad kasi baka mabuko pa siya at mabulilyaso ang plano niyang pagbisita kay Hansel bukas. Umuwi si Gina sa kondo niya. Parang may kulang sa puso niya. Ang gusto niya na ngayon ay mayakap at makita ang ngiti ni Hansel. Hindi na siya kumain ng hapunan dahil wala naman siyang gana pang kumain. Nakatulugan ni Georgina ang pag-iyak. Nasasaktan siya para kasing wala na siyang dapat pang habulin. Parang tapos agad ang laban. Ipaglalaban niya pa ba ang pagmamahal niya kay Hansel? Naalala ni Gina ang payo ni Lola Telma sa kanya. "Kung mahal mo, ipaglaban mo.
Alam mo ba, hindi payag ang pamilya ni Lolo Gino mo sa relasyon namin dahil mahirap kami. Tapos ang pamilya nito ang mayaman. Isa lang ang natutunan namin, kaya kami naging masaya ngayon, ay ipaglaban namin ang relasyon namin. Kaya kung may oras man napapapiliin ka, piliin mo ang lumaban. Susuko ka kung ayaw niyo talaga sa'yo. Napabangon si Gina. Wala na sana siyang balak na pumunta sa ospital, pero sa naisip na yon, ay mas naging matapang siyang ipaglaban si Hansel. Ika-cancel naman dapat talaga nilang kasal. Nabanggit niya ng lalaki sa kanya na wala itong minahal kahit sino at panghahawakan niya ito. Pinapasok naman si Gina ng guard dahil sa suot niya. Hindi naman pala sobrang higpit na yung seguridad dito. Oh, okay ka na ba? Baka mabinat ka. Alalang wika ng nurse kahapon. Okay na ako. Medyo sipon na lang kaya kailangan pa rin mag-face mask. Tumango ang babae at walang dalawang isip na binigay ang gamot at chart para kay Hansel dahil nakalagay ito. Baka itong nurse na dinidisguise niya ay specialized talaga kay Hansel. Kumakabog ng malakas ang puso ni Gina. Base sa sabi-sabi ng mga nurse dito sa loob ng ospital, gising daw si Hansel. Kumatok muna ito bago pumasok. Bumungad ang babae na pilit na hinahalikan si Hansel. Galit na napatingin sa kanya ang babae. Napaka-wrong timing mo talaga. Masungit na sambit nito. Napayoko naman si Gina. Hindi dahil nahihiya at nasasaktan. Baka kasi makita pa nito ang pag-irap ni Gina. Aras na para sa gamot niyo, sir. Hindi na pinansin ni Gina ang babae. Nakamasid lang si Hansel sa kanya. At parang may biglang alaalang gustong pumasok sa utak niya. Pero nung pinilit niya itong maalala medyo sumakit ang ulo niya. Okay ka lang ba, Han? Ano ba, nurse? Gawin mo naman ang maayos ang trabaho mo. Gustong sagutin ni Gina ang babae. Nurse lang naman. Akala naman doktor. Bakit ba kaninong pa ako tinatawag na Han? Ano ba kita? Naguguluhan si Hansel sa nangyari. Parang may mali. Ako ito, si Anika Ocampo. Magiging asawa mo. Nagkatampuhan ng tayo kaya na-reschedule natin ang kasal. Napoprostrate na si Anika sa pagpapaliwanag sa lalaki. Hindi na niya alam kung ano pa ang rason niya dito bago maniwala sa kanya. Mahal ba kita? Bakit hindi kita kalala? Ano bang nangyari? Masasakit ata ang ulo niya sa nangyayari. Oo naman, mahal mo ako kaya nga tayo ikakasal, diba? Pero mahal mo na lang kasi marriage contract na ito. Baka kasi maago ka pa ng iba sa akin. Mahal na mahal pa naman kita. Halos masuka si Georgina sa sinasabi ng babae. Hindi ba nahalata ni Hansel na ang plastic nito? Bakit naman kasi pinipilit? Bigla na lang lumabas sa bibig ni Gina iyon. Anong sabi mo? Bakit ka nakikisali dito? Sino ka ba sa tingin mo? Maangas na ani ng babae. Sabay hablot ng face mask niya kaya lumabas ang buong mukha niya. Nakita niyang gulat sa mata ng babae. Abot, bakit nakapasok ka dito? Sugod nito, sabay kaladkad kay Gina, pero pumipiglas ito. Binibisita ko si Hansel. Bakit ba? Takot ka na malaman niya kung ano talagang nangyayari? Gusto mong lasunin ang utak niya. Sumugod din si Gina, sabay tulak sa babae. Kung talagang wala lang sa'yo ito, dapat pagbigyan mo akong makausap siya, diba? Ngumit-ngit sa galit si Anika habang nakatingin sa nakangising si Gina. Hinarap ni Gina si Hansel, sabay lapit. Nakatingin lang ang lalaki sa kanya. Hindi nito mabasa kung anong iniisip base sa ekspresyon nito. Ako ito si Georgina. Nakasama mo sa lumubog na barko. Tapos, hindi ko alam bakit nawalan ka ng alaala. Namuhay tayo ng tahimik sa isla kasama sila Lolo Gino at Lola Telma, diba? Naaalala mo pa rin ba kami? Masayang paalala nito sa binata, pero sigaw ang sagot nito. Aray! Ang sakit ng ulo ko! Sigaw nito, kaya winaksi siya ni Anika, sabay dalo sa binata. Pinundot ni Gina ang emergency button. Natataranta na din siya. Umalis ka na dito. Nakita mong ginawa mo? Mas sumasakit ang ulo niya sa ginawa mo. Huwag ka nang babalik dito. Kung hindi, ipapadakip na kita sa pulis. Sigaw ni Anika kay Gina na nanlulumo sa sakit. Hindi na siya kilala ng mahal niya. Tuluyan na siya nitong kinalimutan dahil wala na sila sa isla. Sana, doon na lang kami habang buhay para hindi niya malimutan si Gina. Pinangahawakan ni Georgina mga tingin nito. Pero bakit humantong sa ganito? Okay ka lang ba, Mika? Bakit nakayuko at matamlay ka? Salubong sa kanya ng nurse na nasa nurse station.
Nung tinaasan ni Gina ang tingin, ay doon nagulit ang babae. Impostor ka? Gulot na sigaw nito. Nagpatawag agad ito ng guard para palabasin si Gina. Wala na rin namang lakas si Gina para lumaban. Hinayaan niya na lang. Dahil doon ay mas naging mahigpit ng ospital. Ilang linggo na walang palya sa pagbisita si Georgina kay Hansel. Kahit anong pagtatago at pagdidisguise, ay nahuhuli at nahuhuli talaga siya. Mga 3 linggo din ang inilagi ni Hansel sa ospital. Alam ng lahat dahil isinapubliko ito. Unti-unting bumalik ang alaala niya pero nalimutan pa rin niya ang nangyari sa isla. Nakakalungkot pero hindi susuko si Gina. 1 buwan na hindi na dinalaw ng kanyang regla si Gina. Nag-aalala ito pero dahil nakita niya ang poster sa gilid ng kalsada nang bumibili siya sa convenience store, na hiring ng secretarial position ang kumpanya ni Hansel dahil matanda na ito. Sa sobrang tuwa ni Georgina ay pumunta agad siya sa kondo niya at kinuha ang lahat ng requirements. Pagkatapos, pumunta agad siya sa main office ni Hansel. Mahaba ang pilya, halos babae ang nag-a-apply para maging sekretarya ng binata. Miss, kailan pa ito uusad ang pila? Naiinip na tanong ng katabi ni Gina. Wala pa kaming HR, tapos si Sir Hansel nasa Italy, kaya hintay-hintay lang tayo ng ilang oras o minuto pa. May parte sa puso ni Gina ang malungkot. Wala pala ditong lalaki. Di bale, gagalingan na lang niya sa pagsagot mamaya para makapasa siya. Ang iba, busy sa pagme-makeup. Ang iba, nag-uusap-usap. Hi ate, anong position din na-applyan mo? Tanong ng katabi ni Gina, kaya binalingan niya ito. Secretarial position. Ikaw, ano iyo? Sa finance manager po. Kakatapos ko lang. Hoping na makapasok. Ilang kumpanya ng pinuntahan ko. Sinasabi ayaw nila sa fresh graduate. Kaya sana matanggap ako. Para may karanasan na din ako. Ngumiti si Georgina sa babae. Sana nga matanggap ito. Hindi talaga maintindihan ng mga may-ari ng kumpanya. Gusto nang nakatapos na pag-aaral pero ayaw sa fresh graduate. Para nakikipagbubuhan lang sila. Nang sa wakas, dumating din ng HR, kaya umuusad na ang pila. Naghintay pa ng 2 oras si Gina. Masinop na hinihintay na tawagin ang pangalan niya. Ate, natanggap ako! Balita ng katabi niya. Ngumiti ang dalaga sa kanya, sabay sabi ng congratulations. I'm sorry to announce everyone, the secretarial position is already taken. You can all go home. Thank you for the time. Napatayo si Gina. Ma'am, kanina pa po ako dito. Baka pwede mo naman akong i-testing. Promise, hindi kayo magsisisi. Pagmamakaawa ni Gina, pero umiling ang babae. Lumabas ang HR, kaya nakita niyang eksena. Ma'am, please just try me. Hamon ni Gina, kaya napataas ng kilay ang HR. Sabay sabing, sige, pumasok ka. Kinakabahang pumasok si Gina. It's now or never. Ito na lang ang sagot para mapalapit siya kay Hansel. Kung hindi siya nito naaalala, edi ipapaalala niya ng unti-unti. So I was straight to the point. Bakit dapat ka namin tanggapin? Striktang tanong agad nito. Because I believe in my credibility, skills and capacity. I know that this company needs me. Confident na sagot ni Gina. Sabay tapo ng ulo niya para hindi makita ng babae ang pagkakaba niya. Okay, sa susunod na linggo pa uwi si Mr. Stanford. Kaya may oras pa kaming pumili kung sino ang karapat-dapat sa posisyon na ito. Kaya don't be late tomorrow, 7:30 AM. Nakatayo agad ang dalaga at natutuwa na nakipagkamay si HR. Umuwi si Georgina na may ngiting tagumpay. Namimiss na niya si Lola Gino at Lola Telma. Kung sana may telepono lang sila ay nakamusta niya na ito. Alam naman siguro nila na maayos na lagay ni Hansel dahil may radyo naman sila. Kinabukasan, naka-office attire si Georgina, nakatingin sa tambak na binigay na trabaho. Ang kalaban niya sa secretary position ay busy din sa kakagawa ng kanyang parte. Nang tiningnan niya ito at tiningnan din siya nito, sabay irap. Mainit ang dugo sa kanya ng kalaban. Kung sino ang mas magaling, yun ang magiging sekretarya ni Hansel. Kaya kahit walang karanasan sa pagiging sekretarya si Georgina, ay gagawin niyang lahat. Lumipas na ang 1 linggo. Nahihirapan pa din silang pumili kung sino ba talaga sa kanila ni Georgina o ni Stacy. Kakapasa lang nila ng financial report sa HR para ipakita na deserving sila sa posisyon na ito. Ito na lang ang huling gagawin nila
para malaman ang resulta. Alam mo kung ako sa'yo, umuwi ka na lang. Mukha naman na matatalo din kita eh. At least, hindi masasayang ang mga efforts mo, diba? Friendly advice lang naman yon. Litaan niya nito, sabay taas ng kilay kay Georgina. Pero si Georgina ay binigyan lang siya ng ngiti. Ngayon pa ba ako susuko kung mamaya i-anunsyo na kung sinong para sa posisyon na ito? Ano ka ba? Kung hindi para sa akin ang posisyon na ito, pwede naman ang iba dyan. Masyado mong pinapakita na bothered ka sa akin. Iisipin ko na niyan, ako ang pipili. Pang-aasar ng dalaga, sabay taas ng mango shake niya. Namumula naman na umalis sa harap ni Georgina sa Stacy. Yan ang napapala niya. Siya naman ang una, tinapos lang ni Georgina. So ito na nga resulta. Nakita namin na magaling kayong dalawa, pero may nag-stand out talaga. Hindi ito bias o one-side decision, kundi pati na din ng team ko. Pinag-usapan na namin. Kasi dalawa kayong deserving ng spot na ito. Pero unfortunately, isa lang ang papwede. Yun ay si? Napadasal si Georgina sa hangin. Ito na lang talaga ang sign niya. Kung hindi pa ito, siguro hindi na talaga sila para sa sarili. Si Miss Georgina Alegre. Napadalon sa tuwa ang dalaga. Ito na talaga ang para sa kanya. Binati siya ng mga tao sa paligid. Nakangiti naman siya at nakipagkamay sa HR. Humanda ka na kasi bukas. Dadating na si Sir Hansel. Alam mo naman ang mission, vision ng kumpanya. And mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Maligayang pagbati ulit, Miss Gina. Umuwi si Gina na masaya. Naghanda ng konting pagkain si Gina para i-celebrate ang pagtanggap sa trabaho. At sa wakas, makikita na din niya ang pinakamamahal niyang si Hansel. Sa kabilang banda, si Hansel naman ay nakatingin sa bintana ng eroplano. Malalim ang iniisip. Kahit na bumalik na unti-unti ang alaala niya, parang may kulang pa talaga. Kakausap niya lang si daddy niya. Itutuloy ang kasal nila ni Anika sa susunod na buwan. May pinag-awayan daw sila ni Anika at Hansel, kaya kinansel muna ni Hansel ang kasal. Pero bakit? Meron sa puso niya na hindi naniniwala. Pero dahil malaki ang respeto niya sa ama, ay sinunod niya ang sinabi nito. Isa pa sa nagpapalalim ng isip niya ay kakapasa lang ng resume ng natanggap na sekretarya niya at doon niya nalaman na ang peking nurse ito. Ang katakataka pa ay hindi gusto ni Anika na kausapin niya ito dahil masama daw ito. Gusto daw nito sirain ang relasyon nila na ipinagtaka naman ni Hansel. Buti na lang ay hindi nito alam na magiging sekretarya niya ito. Wala naman sigurong ikakatakot si Anika kung tungkol sa pag-agaw dahil hindi siya magloloko. Panghuling tanong sa isip niya, bakit parang walang nararamdaman na something special si Hansel sa kanyang fiancé kuno? Mas madalas na din sumasakit ang ulo niya at pag sumasakit, may naaalala siya pero blurry ang lahat. Nasa isla daw siya, masaya at may kasamang babae. Pinwento ito ni Hansel sa ama pero ang sabi lang nito, si Anika yon. Pero iba talaga. Kinabukasan, ngiti agad ang bunga ni Georgina sa mga katrabaho niya. Nasabihan din si Gina na maya-maya, nandito na ang CEO, which is si Hansel. Sobrang nag-ayos talaga siya ng sarili para lang dito. Ayaw niya naman at tsaka siya sa pagtingin ni Hansel. Nakatalikod ang dalaga, busy sa pag-aayos ng desk, nang biglang bumati lahat ng tao. Nilingon niya at direkta agad itong napako kay Hansel. Sobrang pogo nito sa kanyang Americano suit. Bagong gupit din ito at mas gumwapo siya. Halos ibang-iba na nga siya, parang hindi na ito nakasama niya sa isla. Tumigil ito sa harapan ng dalaga. Tumayo agad ng maayos si Georgina. Magandang umaga, sir. I am Georgina Alegre, ang bago mong sekretarya. Nauutal na pakilala ni Gina. Paano ba naman? Nakakalusaw ang tingin nito sa kanya, kahit malamig ito. I know. Ibigay mo sa akin yung reports mo for the past few days na wala ako dito. Binigay agad ni Gina ang pinakamadaming folder. Nakahanda na siya dito. Ang pinagtataka niya lang ay bakit parang wala itong reaksyon na ang dalagang ito ang kanyang sekretarya dahil nasaksihan niyang nangyari sa ospital. Buong araw silang busy sa trabaho. Wala nang oras si Gina na kausapin ng lalaki dahil kung gagawa siya ng galaw para makausap ito pero lagi siyang binibitin katulad ngayon. Kausapin niya lang tapos may tumawag agad. Magtatatlong linggo na din siya. Kilalang kilala niya na ang bagong ito at mas lalong lumala ang sintomas na magaganap sa buhay niya. Hindi niya alam kung tungkol lang ba ito sa regla niya o sobrang stress. Pwede na ba tayo mag-usap o mamaya na lang sa dinner?
Para sa sekretaryang katulad mo, ang weird mo. Pero ang pamilyar mo eh. Oo, kilala kita sa ospital. Pero parang meron pa eh. Nagugulahang wika ni Hansel, sabay kamot ng ulo. Pilit na inaalala. Nabuhayin naman ng dugo si Gina. Oo, ako ang kasama mo si Is. Sir, tumatawag daw si Miss Anika. Hindi niyo daw sinasagot. Pupunta daw kayo sa reception ng kasal niyo. Singit ng isang babae, kaya ang sasabihin sana ni Gina ay nawala na sa isipan niya. Sige, maghintay ka muna Miss Alegre. Kakausapin kita mamaya sa kung anong concern mo. Nito, sabay talikod at sinagot ang tawag. Kumirot ang puso ng dalaga. Matamlay siyang bumalik sa desk niya. May balak din siyang mag-resign na kasi ito lang naman ang sign na hinihintay niya. At least, narinig niya na. Hindi na kailangan pa ng paliwanag. Ito na yun eh. Natapos ang trabaho na matamlay at hindi kumikibo si Gina. Napansin ito ng mga katrabaho niya at ni Hansel. Tapos niya na din i-type ang resignation letter niya. Tapos may balak siyang magpatingin sa ubi niyang kaibigan sa susunod na araw. Pumasok siya sa elevator. Kapasara na sana pero may kamay na pumigil. Si Hansel pala. Bukas ang 3 botones ng damit at mukhang pagod na pagod. Nanatiling tahimik si Gina. Akala ko ba kakausapin mo ako? Bakit ang tahimik mo? Tiningala ni Gina ang binata. Hindi siya nagsalita. Sadyang pinagmamasdan niya lang lalaki. Alam mo, ang pogi mo sobra. Isa lang hiling ko. Pwede mo ba yung tuparin? Unti-unting tumango si Hansel at doon na napatulo ng luha si Gina. Gusto kong maging masaya ka ha? Sa desisyon mo sa buhay mo. Sa lahat-lahat. Yun na naman ang gusto ko. Salamat sa lahat. Sa pagpapasaya mo sa akin habang nasa isla tayo. Maraming salamat sa pagbigay sa akin ng isang totoong pamilya. Kahit sa sandaling panahon lang. Mahal na mahal kita, Hansel. Biglang bumukas ang elevator. Nasa tamang floor na si Gina. Hanggang sa muli. Paalam. Ito ang huling nasabi ng dalaga sa binata. Sabay alis. Naiwan naman si Hansel na mabigat ang pakiramdam. Parang may bato na dumagan sa puso niya. May isang luhang tumulo din. Hindi niya alam kung bakit pero dahil lang sakit siguro ng sinasabi nito. At saka paano nito nalaman ang nasa isip niya. Ang isla na may kasama siyang babae na hindi magiging si Anika. Nagsisinungaling ang daddy nito at si Anika. Dapat niya itong kumprontahin. Kakauwi lang nito kaya kakumprontahin ni Hansel ito. Nagtatawanan si Anika at ang daddy nito. Sabihin niyo ang totoo sa akin. Anong nangyari sa akin noong araw ng anniversary ng kumpanya? Bungod na tanong ni Hansel sa tatlo kaya napatahimik sila. Ano ka ba Hansel, may honey? Nabago ka nga, tapos nawalan ka ng malay, tapos wala ka ng maalala. Sagot ni Anika, sabay lapit dito at sabay yakap. Nakatingin pa din si Hansel sa amo nito. Alam niya na nagsisinungaling ito. Sa kabilang banda, galing si Gina sa headquarters nila dahil pinapatawag ito. Nakausap niya na din ang boss niyang si Eros tungkol kay Hansel. Nalulungkot man ito para sa babae ay wala naman siyang magagawa para dito. Sinabihan pa nga ni Eros kung gusto nitong kausapin si Hansel pero hindi ito pinayagan ni Georgina. Nasa desk din ni Hansel ang resignation letter nito. Hindi na nasabi ni Gina sa elevator kahapon dahil sobrang emosyonal niya. Siguro nalaman na nun. Papunta siya ngayon sa klinik ng kaibigan niyang OB. Kaibigan niya ito ng college para magpatingin. Sobrang irregular na ng buwan ng dalaw niya. Bago ang test ay nagkamustahan muna sila. Buti pang kaibigan niya. Masayang may anak at asawa na. Pinakabahang nakatingin si Georgina kay Vina. Congratulations, Georgina! Buntis ka! Maligayang sabi ni Vina, ang kaibigan na OB ni Gina. Nakatulala at napaluha si Gina. Buntis ito. Magandang balita ito. Pero natigilan ito dahil sa kaisipang ikakasal ang papa niya sa iba. Napaluha na lang siya. Mas inaga ata ang kasal ng dalawa base sa balita. Bukas na ang kasal ni Anika at Hansel at sobrang kapal na mukha ni Anika dahil inimbita talaga nito si Gina. Wala naman siyang balak na pumunta. Hindi siya masokista para saktan ng sarili. Nabubuhay siya ng masaya para sa kanyang sarili at sa anak niya. May balak din si Gina na bisitahin si Lolo Gino at Lola Telma para mangamusta
Baka magbakasyon na din. Kinabukasan, suka ng suka si Gina. Morning sickness daw ito, sabi ni Vina. Normal sa isang buntis. Binalik siya sa pagtulog, pero hindi na ito nakabalik sa tulog. Bumangon ng babae at nagluluto na lang ng umagahan niya at ng baby niya. Healthy foods ang diluto, sabay bukas ng TV. Bumungad agad ang simbahan kung saan live na naghihintay ang lahat sa pagdating ng bride na si Anika. Pinatay ito ni Gina. Biglang nagring ang cellphone ni Georgina. Napakunot ang noo ng dalaga dahil sa Eros ito. Sobrang weird kasing aga pa. Hello? Napatawag ka? Kailangan mong itigil ang kasal nila Hensel at Anika. Natatarantang sigaw nito kaya napatayo si Gina sa sobrang gulat. Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Naguguluhang tanong ni Gina kay Eros. Kasi ito, bumaba ka. Nandito ako sa baba ng kondo mo. Ipapaliwanag ko sa'yo habang pumupunta tayo doon. Dali! Pasalamatan mo ako dahil sa anak mo. Paano mo nalaman na buntis ako? Siyempre, ano pa ba ang kwenta ng bunganga ni Vina? Alam mo naman yun. Basta, baba ka na dito. Nag-iingat na nagmamadali si Georgina sa pagbaba sa kondo. Pumasok agad siya sa loob ng sasakyan ni Eros. Bakit ba? Ano bang problema? Nang time na nasa barko kayo, planado na yun na atakihin si Hensel. At alam mo ba kung sino nagpalagay ng proteksyon sa kanya at nirequest ka talaga niya? Si Hensel! Kilalang kilala ka niya. At bago yun, magkaaway sila ni Anika dahil nakita nitong may kahalikang lalaki. At sinabi na ni Anika na rinig ni Hensel noong panahon na yun. Ang sinabi ni Anika sa lalaking ito na pera lang ang kailangan nila kay Hensel. Tapos, dedispatchahin o iiwan niya ito pag nakuha ng gusto. Kaya kinansel ni Hensel ang kasal nila ni Anika. Kaya alam mo naman na wala pang naalala si Hensel. Manghabang buhay na desisyon na ito. Kaya ito lang sigurong matutulong ko sa'yo at sa future ng anak niyo. Pagpapaliwanag ni Eros na ikinaluha ni Gina. Niyakap niya ang lalaki. Umitngit ang galit at puot sa puso ni Gina. Kaya pala, triggered ang babae sa kanya. Sa kabilang banda naman, ay si Hensel na hindi mapakali, nakatingin kay father. Parang may mali talaga sa inaya. Kahit hinahawakan na siya ni Anika sa braso, pinapakalma siya. Laging lumilingon si Hensel sa pinto ng simbahan, parang may inaabangan. Sa banda naman ng dalaga, ay nung nasa simbahan na sila ay binuksan niya ito at wala ng tao. Bumalik siya sa loob ng sasakyan ni Eros na nalulumo na at umiiyak. Tapos na atang kasal. Huli na tayo. Huwag kang magagalit sa akin, buntis ha. Mali ang simbahan na pinuntahan natin. Kabilang villa pa rin. Akala ko dito. Sorry. Paghihingi nito ng patawad. Pero huli na. Nabatukan na siya ni Gina ng malakas. Kaya napadaing ito at nagmamaktol. Pasensya na nga eh. Sorry na, okay? Pasok. Sayang lang pala ang luha niya. Betchay na lalaking ito. Parang gusto nitong tirisin sa inis. Nang hindi niya na nakayanan, ay kinurot niya na sobrang napakadiin. Stay! Masakit! Pinaglilihan mo ba ako, babae? Umiling lang si Georgina at tumawa. Baka kasi magiging pangit ang anak nila ni Hensel pag siya ang nilihian nito. Mas okay na si Hensel. Itong sandali, dumating na sila sa isang simbahan. Eto na ba yun? Sure na ba ito? Paninigurado ng dalaga. Baka kasi mali na naman at masayang ang iyak niya. Oh, eto na talaga. Sige na, baka kissing the bride na. Nagmamadali naman siya. Wala naman ang guard sa labas. Galing sa labas, naririnig niya ang ingay sa loob. Binuksan agad ito ni Georgina. Sabay sigaw ng itigil ang kasal. Napatingin ang lahat sa dalaga. Sabay nang ikakasal na si Anika at Hensel. Parang may nabuhay sa puso ni Hensel nang nakatingin sa babae. Unti-unting lumakad si Gina sa aisle. Nasa barko tayo nun. Ikaw ang mission ko na protektahan. Alam kong kilala mo ako. Kasi ako ang pinili mong pumurotekta sa'yo. Ni Gina. Doon naman parang may sumulpot na alaala sa utak ni Hensel. Nasa isang office siya, kausap ang kaibigan ng ate ni Hensel na si Eros. Nagpaimbestiga talaga siya tungkol kay Anika at sa lalaki niya at saka sa babaeng nakabangga ni Hensel sa Italia. Ewan niya ba? Hindi mawala sa isip niya. Pinilit siya ng daddy ni Anika at daddy niya na ikasal kahit ayaw niya para daw sa negosyo. Nung una, wala lang sa kanya pero nang narinig ito ang sinabi ni Anika sa lalaki niya, bigla siyang natakot para sa sarili.
Napatingin ang binata kay Anika na nahihiya. Siguro sa utak nito nakakaalala siya. Unti-unti siyang umatras palayo sa direksyon ni Anika. Bigla tayong inambush ng tauhan ng lalaki ng babaeng yan! Sigaw ni Georgina, sabay turo kay Anika. Mas namutla ang babae. At pilit na umiling sa mga tao sa paligid. Live din nationwide ang record sa isang newscaster na nasa simbahan din. Nabagok ulo mo. Nakatakas tayo, ilang araw tayong walang malay sa isla. Inalagaan tayo ni Lola Telma at Lolo Gino. Isang buwan tayo na malagi doon. Naiiyak na kwento ni Gina, sabay lapit kay Hansel. Habang nagkukwento ito, naaalala niya na umamin ng babae sa kanya na mahal siya nito. Kaya pala laging tumitibok ng mabilis ang puso niya habang palihim niya itong tinitignan sa opisina. Mahal niya din pala ito. Mawalan man siya ng alaala pero ang pagmamahal niya sa babae ay hindi nawala. Palihim na umalis si Anika sa eksena pero may nakaabang na pulis. Nadakip na din ang lalaki ni Anika na nagpa-ambush sa kanila sa barko. Ginawa lahat ng yun ng organisasyon para sa tulong ni Georgina sa isang dekadang pagseserbisyo. Mahal na mahal pa rin kita. At ngayon, hindi lang ako nagmamahal sa iyo kundi kami. Kami ng anak mo. Humagulgol na si Georgina sa galak. Sa wakas, nasabi na niya. Niyakap ni Hansel si Gina. Kahit na nawala ang memorya ko, hindi ka nawala sa puso ko. Ni hindi ko nasagot ang pag-amin mo sa isla na mahal mo ko. Mahal na mahal din kita, Gina. Father, pwede pa po ba nating ituloy ang kasal? Napabaling ang tingin ng lahat sa pare nang tumango ito. Unti-unting kumala sa yakap si Georgina. Sinong ikakasal? Tayo. Tayong dalawa, Georgina Alegre. At magiging Stanford ka na. Pumapayag ka bang ihantong na natin ito sa kasalan? Agad-agad. Mahal kasi kita. Sagad na sagad. Sabi nito, sabay alis ng luha sa mukha ni Gina, sabay halik sa noo. Napatawa pa nga ang mga tao sa paligid sa sinabi niya. Pwede. Oo. Pumapayag ako magpakasal sa'yo. Napatalo na agad sa saya si Hansel, kaya napatawa naman ulit ang mga tao sa paligid. Parang nawala bigla sa eksena si Anika. Natuloy ang kasal. Masayang masaya ang dalawa. Hindi pa daw prepared si Georgina, pero maganda na siya, sabi ni Hansel. Nasa reception na sila. Isinasayaw ni Hansel ang may bahay niya na si Georgina Alegre Stanford. Mamahalin ko kayo ng anak natin hanggang sa huling hininga ko. Mahal na mahal kita, love. Parang sasabog ang puso ni Gina sa tuwa. Sabi nga nila, sa kabila ng kapaitan, merong kaligayahan. Itong aming kwento kung paano namin ipinaglaban ang aming relasyon. Ang kwentong ito ay nagtatapos na. Wakas. Shoutout nga po pala kay Jamila Carion, Joanne from South Australia, Boy Buko Vlogs from Tarlac, OFW from Singapore, at Delia Granda from Toronto, Canada. Maraming salamat po sa muling pakikinig ng aming kwento. Hanggang sa muli.